Pagbati sa iyo. Okay, handa ka na bang himayin natin itong isang mahalagang ideya galing sa mga source mo? Ang pag-uusapan natin ngayon, bale, yung papel ng lokal na simbahan. Pero hindi lang basta sa local community, kundi sa pandaigdigang misyon. Yung ideya na ang simbahan parang nagiging, ano ba, isang launchpad. Tama ba? Para sa mga misyonero. Oo, tama yung term na yan, launchpad. Isang lunsaran, kumbaga. Alamin natin ngayon kung bakit sinasabi mong higit pa to sa isang departamento o programa lang sa church. Titignan din natin yung sinasabi ng Biblia. Tapos, paano ba to nagiging parte mismo ng pagkatao ng identity ng isang church community? Simulan na natin. Sige, game. Kasi madalas, 'di ba, ang tingin natin sa misyon parang trabaho lang to ng ilan. Yung mga specialized talaga, yung mga tinawag. Pero binabanggit sa mga material mo na yung Great Commission, yung sa Mateo 28:19, 'di ba? Yung humayo kayo. Oo, yung gawing alagad ang lahat ng bansa. Yun nga. Panawagan daw to para sa buong simbahan, hindi lang sa ilan. Paano tong nangyayari sa practice bilang isang misyonero? Collective effort. Diyan nga, pumapasok yung concept na dapat ang lokal na simbahan talaga ang puso. Sila yung makina ng misyon. Binabaliktad nito yung common na view na ang church tagabigay lang ng pera o kaya tagalista ng prayer requests. Hindi. Sila dapat yung mismong yung hub, yung sentro kung saan hinuhubog, sinasanay, tapos inaalalayan yung mga misyonero sa lahat ng aspeto spiritual, emosyonal, pati pinansyal. Pero ito yung challenge, para sa iyo na nakikinig. Ganito na ba kalalim yung involvement ng simbahan mo o parang mababaw pa rin hanggang suporta lang sa malayo? Oo nga, no? Tapos may binanggit ka kanina at nasa sources mo rin yung model ng iglesia sa Antioch. Gawa 13, yun ba yun? Oo, Gawa Kabanatang 13. Napakaganda niyan. Ano bang meron doon? Ano yung kakaiba sa ginawa nila na, alam mo yung pwedeng maging pattern for today? Magandang tanong yan. Kasi ang nakakamangha sa Antioch, hindi lang sila basta nag-appoint or nagpadala. Sila mismo, as a community, magkakasama silang sumasamba, ng aayuno, nananalangin, tapos doon sila inutusan ng banal na espiritu. Wow. So hindi lang committee meeting. Hindi lang committee meeting. Tapos yung ginawa nilang pagpapatong ng kamay sa Gawa 13.3, hindi lang yung basta ritual or seremonya. Simbolo yun Pampublikong pagkilala, pag-endorso, at higit sa lahat, parang sinasabi ng buong community, kasama nyo kami dito. Pakikiisa talaga. So sina Pablo at Bernabe, parang representatives talaga sila ng simbahan. Definitely. Eksakto. Hindi sila lone rangers. At isa pa, yung accountability. Pagbalik nila galing sa mission trip, nag-report sila sa church. Gawa 14:27 yon. Patunay yon ng partnership, may pananagutan sila sa isa't isa. Okay, gets ko. So, malinaw na hindi lang pala yung act ng pagpapadala. Mukhang mas mabigat pa nga yung kasunod yung patuloy na suporta habang nandoon na sila sa field. Ano yung tatlong haligi ng suportan to na nabasa ko sa mga material mo? Parang critical tong tatlo Tama ka dyan. Yung pagpapadala, simula pa lang talaga yon. Yung una, at siguro pinaka-obvious, ay yung suportang pinansyal. Pero ang insight dito, hindi sapat yung one-time, big-time na fundraising. Ang kailangan, regular, maaasahan, pangmatagalan. Para makapag-focus sila, no? Hindi yung iniisip pa nila yung budget nila next month. Yun nga, para focus sa gawain, hindi sa financial worries. Kailangan ng sistema talaga, hindi ningas-kugon lang. Malinaw yan, practical yan Pero ano yung pangalawa? Kasi sabi mo tatlo, madalas hindi lang naman pera ang usapan. Oo. Ito yung pangalawa na baka madalas nating nakakaligtaan, suportang espiritual. Ito yung mas malalim pa sa material. Kailangan nila nung tinatawag mong spiritual covering. Spiritual covering, paano yon? Yung tuloy-tuloy na panalangin mula sa sending church nila. Yung pampalakas loob, yung spiritual guidance pa rin kahit nasa malayo sila. Ito yung parang panangga nila, lalo na sa spiritual warfare, 'di ba?
yung mga laban na hindi nakikita. At syempre, sa panghihina ng loob. Normal yon lalo na pag nasa ibang kultura ka. Oo naman, grabe yung pressure nun siguro. Okay, so financial, spiritual. Ano yung pangatlo? Sabi mo, ito yung napapabayaan madalas. Eto, suportang emosyonal. Naku, eto talaga. Isipin mo na lang yung bigat, 'di ba? Malayo ka sa pamilya, sa kaibigan, culture shock pa, homesickness. Totoo, grabe yung isolation siguro. Sobra. Kaya kailangan nila ng mga taong makikinig lang, walang judgment, yung magpaparamdam ng pag-unawa, yung magpapanatili ng connection sa community nila. Parang sinasabi, "Hoy, andito pa rin kami, hindi ka nag-isa." Mahalaga yan para hindi sila ma-burnout or, alam mo na, sumuko. Wow. Okay, kung ganyan pala ka-holistic dapat yung suporta, pinansyal, spiritual, emotional, napakalaki pala talaga ng role ng sending church. So, ang implikasyon nito para maging efektibo, hindi pwedeng nasa gilid lang ang misyon. Hindi pwedeng isang komite lang ang nakakaalam. Dapat pala, nakahabi na siya sa mismong, Sa kultura? sa DNA ng simbahan. Eksakto, yun ang term. Dapat nasa kultura, nasa DNA, hindi lang siya program. Mula sa pulpito, sa mga small group, sa pag-allocate ng budget, dapat ramdam yung puso para sa misyon, sa lahat ng aspeto ng buhay ng simbahan. So parang niyayakap nyo yung idea ng priesthood of all believers sa konteksto ng misyon. Oo, parang ganun na lahat ng miyembro may parte. Hindi lahat aalis. Siyempre, hindi lahat pupunta sa ibang bansa. Pero lahat kasali sa pagpapadala. Pwedeng sa panalangin, sa pagbibigay, sa pag-aalaga sa pamilyang naiwan ng misyonero, sa simpleng pag-email o pag-message para kumustahin sila, lahat may role. Sama-sama. Grabe. Ang dami nating nasuri mula sa mga sources mo. Malinaw na malinaw yung pagiging isang sending church. Hindi lang siya basta titulo. Ito ay isang malalim, komprehensibo at tuloy-tuloy na responsibilidad at pribilehyo na rin siguro. Oo, pribilehyo talaga. Ngayon, bilang pangwakas, isang hamon sa'yo na nakikinig para pagnilayan mo. Kung yung sarili mong community, yung church mo, ay buong pusong yayakapin tong papel na to. Yung pagiging isang sending center na nagbibigay ng kompletong suporta pinansyal, espiritual, emosyonal. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking pagbabago o epekto na mangyayari? Hindi lang dun sa mga misyonerong ipapadala nyo kundi pati na rin dyan mismo sa inyong lokal na community. Ano kayang impact nun sa sigla at buhay ng church nyo? Isang magandang tanong na iiwan natin sa iyo. Hanggang sa susunod nating paghimay at pagsisid sa mga kaalaman.